Patay na ang asawa mo, Teresa, at namatay siyang nakapatong sa ibang babae sa loob ng isang hotel room na hindi mo man lang magawang pangarapin. Ang mga salitang iyon ni Doña Lupe ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa pandinig ni Teresa bago dahan-dahang hiniwa ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng malakas na ulan sa labas ng mansyon at ang sarili niyang hininga na tila biglang naubos. Hindi agad nakakibo si Teresa. Ang kanyang mga kamay na kasalukuyang nakababad sa isang palanggana ng malamig na tubig ay nanginginig. Namumuti ang kanyang mga daliri, hindi lamang dahil sa ginaw ng madaling araw, kundi dahil sa hapdi ng mga sugat na dulot ng matapang na sabon at walang tigil na pagkuskos. Simula pa kagabi, tinitiis niya ang sakit ng kanyang mga palad na nagbabalat na upang matapos ang tambak na labada ni Doña Lupe. Ginagawa niya ito dahil kailangan niya ng pambili ng mamahaling gamot sa puso ng kanyang biyenan. Bawat kuskos, bawat piga ng tela ay isang sakripisyong iniaalay niya para sa pamilyang itinuring niyang mundo. Ngunit ang mundong iyon ay gumuho sa isang iglap. Isang pirasong sabon ang dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanghihinang pagkakahawak at nahulog sa tubig, na lumikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Huwag kang tumitig sa akin ng ganyan, na tila ikaw ang biktima rito. Muling bulyaw ni Doña Lupe. Ang matandang babae ay nakatayo sa pintuan ng laundry area, balot ng kanyang mamahaling seda na pantulog, at walang bakas ng pait sa muka para sa anak na pumanaw. Sa halip, ang nananaig sa kanyang mga mata ay ang pandidiri, habang nakatingin sa basang-basang anyo ni Teresa. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka ba naman isang tuyot at mababang uri ng babae, hindi maghahanap ang anak ko ng init sa kandungan ng iba. Namatay si Alejandro dahil sa pagod. Pagod na itaguyod ang isang asawang walang alam gawin, kundi ang magmukhang katulong. Ramdam ni Teresa ang pag-akyat ng isang malapot na bara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nakuha ng matanda na isisi sa kanya ang kataksilan ng sarili nitong anak habang siya ay nagpapakuba sa trabaho para sa kanila. Ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok na humahalo sa kanyang mga luha, na ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang hapdi ng mga sugat sa kanyang kamay ay wala pang kalahati sa hapdi ng katotohanang binitawan ng kanyang biyenan. Alejandro, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga, ay pumanaw habang dinudungisan ang kanilang sumpa. At sa gitna ng trahedyang ito, ang tanging inaalala ng pamilyang Montemayor ay ang kanilang dangal, hindi ang kanyang pagdadalamhati. Lumapit si Doña Lupe at marahas na hinawakan ang panga ni Teresa. Pinilit siyang tumingala. Ang kuko ng matanda ay bumaon sa balat ni Teresa, ngunit tila manhid na ang kanyang katawan. Makinig ka sa akin, Teresa. Walang makakaalam kung paano namatay ang anak ko. Sasabihin nating inatake siya sa puso habang nagtatrabaho ng overtime sa opisina. Kung may marinig akong bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay mo sa tondo, hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo. Intindido mo. Binitawan ni Doña Lupe ang kanyang mukha na parang humawak sa isang maruming basahan. Pagkatapos ay kumuha ang matanda ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa paanan ni Teresa, kung saan ito ay nabasa sa talsik ng tubig na may halong dugo mula sa kamay ng abang asawa. Iyan ay para sa katahimikan mo. Ngayon, punasan mo ang mga luha mo at tapusin mo ang labada. May mga bisitang darating bukas para sa lamay at kailangang malinis ang lahat. Ipakita mo naman na may silbi ka sa pamamahay na ito kahit minsan. Naiwang mag-isa si Teresa sa gitna ng malamig at madilim na silid. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng ulan
na tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Tiningnan niya ang sobreng nasa sahig, ang halaga ng kanyang dignidad at ang kabayaran ng kataksilan ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay na puno ng sugat at paltos. Tinitigan niya ang mga ito ng matagal. Para kanino nga ba niya ibinigay ang kanyang buhay? Para sa isang pamilyang itinuring siyang kasangkapan o para sa isang pag-ibig na matagal na palang naging abo ng hindi niya nalalaman? Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang tanong ang nagpaulit-ulit na tila isang sumpa. Hanggang kailan susukatin ng dugo ang halaga ng isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang wasak na dangal? Ibigay mo sa akin ang lahat ng abuloy na yan, Teresa. Huwag mong madungisan ng marurumi mong kamay ang perang para sa dangal ng aking anak. Ang boses ni Doña Lupe ay muling bumasag sa katahimikan ng madaling araw, habang ang usok ng insenso ay dahan-dahang lumulutang sa loob ng marang niyang sala. Nakaluhod si Teresa sa malamig na sahig. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga tuhod, matapos ang mahabang oras ng pagdarasal sa huling gabi ng lamay ni Alejandro. Sa harap niya ay ang mga puting sobre, ang mga abuloy mula sa mga kaibigan at kamag-anak na tila naging tanging alaala ng halaga ng kanyang asawa. Habang ang ibang tao ay nakikiramay sa kanyang pagkawala, ang kanyang biyenan naman ay nakabantay na parang lawin, handang sunggaban ng anumang barya na maiiwan sa kabaong. Dahan-dahang iniabot ni Teresa ang mga sobre. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig. Ang bawat piraso ng papel ay simbolo ng pakikiramay ng iba, ngunit para kay Doña Lupe, ito ay paraan lamang upang mabawi ang mga ginastos sa mamahaling kabaong na yari sa mahogany. Ang kabalintunaan ay hindi nakaligtas kay Teresa. Habang nakahiga si Alejandro sa loob ng isang kabaong na nagkakahalaga ng daan-daang libo, ang kanyang mga anak ay kanina pa natulog ng gutom dahil ipinagbawal ni Doña Lupe ang pagpapakain sa mga batang maingay sa gitna ng seremonya. Sa bawat galaw ni Teresa, nararamdaman niya ang bigat ng tanikalang tinatawag na utang na loob. Ito ang sandatang laging ginagamit ng matanda laban sa kanya. Simula nang pumasok siya sa pamilyang Montemayor bilang isang hamak na labandera mula sa Tondo, ipinamukha na sa kanya na ang bawat pagkaing isinusubo niya at ang bawat bubong na sumisilong sa kanya ay isang utang na dapat niyang bayaran hanggang sa huling patak ng kanyang pawis. Ngayong wala na si Alejandro, ang utang na yon ay tila naging isang habambuhay na sentensya. Tandaan mo, Teresa, narito ka pa rin sa mansyong ito dahil sa awa ko. Pagpapatuloy ni Doña Lupe habang binibilang ang pera sa loob ng mga sobre nang walang kahiya-hiya sa harap ng dambana. Kung hindi dahil sa akin, baka kung saang estero na pinulot ang mga anak mo. Kaya huwag kang magkakamaling magreklamo sa akin tungkol sa pagod. Ang pagod ay pambayad mo sa kahihiyang dinala mo sa pangalan namin. Nanatiling tahimik si Teresa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Gusto niyang isigaw na hindi siya ang nagdala ng kahihiyan, kundi ang anak nitong namatay sa piling ng ibang babae. Ngunit ang bawat salitang nais niyang bitawan ay tila nalulunod sa takot na baka totohanin ng matanda ang banta nitong ilayo sa kanya ang mga bata. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong balon. Ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Para sa kanyang mga anak, kaya niyang lunukin ang lahat ng pang-aalipusta, kahit na ang bawat lunok ay parang pag-inom ng lason. Nang dumaan ang mga oras at tuluyan ng lumisan ng huling bisita, napansin niya ni Teresa ang isang kilos ni Doña Lupe na hindi karaniwan. Sa gitna ng pag-aayos ng mga bulaklak, nakita niya ang matanda na mabilis na kumuha ng isang kulay asul na sobre mula sa isang tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng lamesa. Hindi ito katulad ng ibang mga sobre ng abuloy. Mayroon itong tatak ng isang malaking kumpanya ng barko, ang kumpanyang pinamamahalaan ni Don Ricardo, ang kapatid sa ama ni Alejandro
na matagal nang hindi nagpapakita. Mabilis na naglakad si Doña Lupe patungo sa kusina at sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto, nakita ni Teresa ang biyenan na binuksan ng kalan. Walang pag-alinlangang itinapon ng matanda ang liham sa apoy. Ang asul na papel ay unti-unting kinain ng liyab. Naging abo na lamang bago pa man mabasa ng sinuman ang nilalaman nito. Mayroong takot sa mga mata ni Doña Lupe habang pinagmamasdan ang pagtupok ng apoy. Isang takot na hindi nanggagaling sa lungkot, kundi sa isang lihim na pilit na ibinabaon. Napatigil si Teresa, ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang dibdib. Bakit susunugin ng matanda ang isang sulat mula sa sarili nitong pamilya? Anong katotohanan ang pilit na itinatago sa likod ng usok at apoy? Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang maliit na kislap ng pag-aalinlangan ang nagsimulang magliyab sa kanyang isipan. Ang gabi ay tila naging mas madilim at mas mapanganib. Habang nakatitig si Teresa sa abo na lumilipad sa hangin, hindi niya mapigilang tanungin ang sarili. Hanggang kailan siya magsisilbi sa isang dambana na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? At ano ang nakasulat sa liham na yon na handang sunugin ni Doña Lupe kasama ng kanyang kaluluwa? Huwag mong subukang busisiin ang mga bagay na wala kang karapatang malaman, Teresa. Ang trabaho mo rito ay maglinis, hindi ang maging usisera. Ang boses ni Doña Lupe ay parang malamig na hanging pumasok sa silid-aklatan. Dahilan upang mabilis na isara ni Teresa ang isang lumang drawer na kanyang pinupunasan. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya makalayo, nakita na ng kanyang mga mata ang isang bunton ng mga pulang papel, mga paalala ng utang, mga abiso ng disconnection ng kuryente, at mga huling babala mula sa bangko. Ang marangyang mansyong Montemayor na kinatatakutan ng marami ay tila isang magandang prutas na bulok na pala ang loob. Habang naglalakad palayo ang matanda na may dalang pagmamalaki, naiwang tulala si Teresa. Hindi niya lubos maisip kung paano nagagawa ni Doña Lupe na bumili ng mga bagong alahas at magdaos ng mga mararangyang tsaa para sa kanyang mga kaibigang alta sosyedad, habang ang kanilang mga bayarin ay lampas-lampas na sa takdang panahon. Sa bawat kislap ng brilyante sa tenga ng matanda, may katumbas itong gutom sa sikmura ng mga anak ni Teresa. Kahit ang kanilang hapunan ay madalas na binubuo na lamang ng kanin at sabaw ng pinaglagaan ng isda, habang ang biyenan niya ay tila walang pakialam sa unti-unting pagguho ng kanilang kinatatayuan. Ang kawalang katarungang ito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Teresa. Isang gabi, habang naglilinis siya sa ilalim ng hagdan, narinig niya ang boses ni Solita, ang matagal ng yaya ni Doña Lupe, na kasing sama rin ng ugali ng kanyang amo. Donya, dumating na po ang sulat mula sa bangko. Kung hindi po tayo makakabayad ngayong buwan, baka kunin na nila ang lupain sa Batangas. Ang bulong ni Solita na puno ng kaba. Tumahimik ka, Solita. Gagawa ako ng paraan. At siguraduhin mong hindi malalaman ng hampas lupang si Teresa ang tungkol dito. Hanggat naniniwala siyang may utang na loob siya sa atin, mananatili siyang sunod-sunuran. Sagot ni Doña Lupe na may halong pait at determinasyon. Ngunit hindi lamang doon natatapos ang kalupitan. Kinabukasan, habang abala si Teresa sa pagluluto ng kape, isang malakas na sigaw ang nagmula sa silid ni Doña Lupe. Mabilis na pumanhik si Teresa. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Doon, nakita niya si Doña Lupe na nakatayo sa gitna ng silid habang si Solita ay itinuturo ang kanyang direksyon. Nasaan ang aking gintong singsing, Teresa? Iyon ang singsing na ibinigay sa akin ng aking asawa. Ikaw lang ang pumasok dito kaninang umaga. Ang paratang ni Doña Lupe, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit. Wala po akong kinuha, Donya. Naglinis lang po ako at lumabas agad. Ang nanginginig na sagot ni Teresa. Ngunit bago pa siya makapagtanggol ng maayos, hinablot ni Solita ang kanyang apron
At mula sa bulsa nito ay nalaglag ang isang kumikinang na singsing. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa. Ang tunog ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ng matinding hapdi na tila sumusunog sa kanyang pagkatao. Alam niya sa kanyang puso na itinanim lamang yon doon ni Solita. Ngunit sino ang maniniwala sa isang katulad niya? Magnanakaw. Matapos kitang patuluyin at pakainin, ito pa ang igaganti mo? Ang bulyaw ni Doña Lupe. Dapat lang na pagtrabahuhan mo ang bawat sentimong ninakaw mo sa amin. Mula ngayon, wala kang sahod. Ang bawat kilos mo ay pambayad sa singsing na ito at sa lahat ng kasalanan mo. Napaluhod si Teresa sa sahig. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak at nabasa ang mamahaling alpombra. Ang bigat ng maling paratang ay tila isang malaking bato na dumiin sa kanyang dibdib, dahilan upang mahirapan siyang huminga. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nilalamon ng kadilimang pilit na binuo ni Doña Lupe sa paligid niya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malalim at mabigat na tunog ng makina ng sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga lumang sasakyan na naghahatid ng mga bayarin. Ito ay isang tunog na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at awtoridad. Mabilis na napawi ang nangisi sa mukha ni Doña Lupe at napalitan ito ng matinding takot. Maging si Solita ay tila naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Isang matangkad na lalaki na may suot na mamahaling itim na Amerikana ang dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang babala. Napatigil ang lahat ng tumambad ang mukha ng lalaki, malamig, matikas, at may mga matang tila nakakakita sa bawat kasinungalingan sa loob ng silid. Ricardo? Ang mahinang sambit ni Doña Lupe. Ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas. Tumitig ang lalaki sa nakaluhod na si Teresa na may bakas ng sampal sa pisngi bago dahan-dahang ibinaling ang kanyang tingin sa kanyang ina. Isang tensyon na tila kuryente ang bumalot sa buong mansyon habang ang bawat segundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Anong ingay ito sa loob ng aking pamamahay, Lupe? Hindi ba't kapapapanaw pa lamang ng iyong anak? Ang boses ni Don Ricardo ay parang isang malalim na tunog ng kampana na ginitla ang bawat sulok ng mansyon. Ang bawat salita ay may timbang ng awtoridad na hindi matatanggihan. Sa kanyang pagtayo sa pintuan, ang liwanag mula sa labas ay bumuo ng isang mahabang anino na tumama sa nakaluhod na si Teresa. Ang kanyang matikas na tindig at ang lamig ng kanyang tinig ay sapat na upang patahimikin kahit ang pinakamatalas na dila ni Doña Lupe. Mabilis na nagbago ang anyo ni Doña Lupe. Ang galit at pandidiri sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit kay Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig sa kunwaring pagdadalamhati habang pilit na humahakbang upang harangan ang paningin ng lalaki kay Teresa. Ricardo, kapatid, hindi ko alam na darating ka. Ang mabilis na wika ni Doña Lupe. Ang boses ay naging malambot at puno ng pait. Huwag mo nang pansinin ang eksenang ito. Itong si Teresa. Nahuli ko lang na may kinuhang mahahalagang bagay sa aking silid. Pinagsasabihan ko lamang siya para sa kanyang sariling ikabubuti. Alam mo naman ang mga taong galing sa hirap kung minsan ay nadadala ng maling tukso. Hindi sumagot si Ricardo. Ang kanyang mga mata na tila mga kristal na nakakakita sa dilim ay hindi natanggal sa anyo ni Teresa na nakayuko pa rin sa alpombra. Napansin niya ang bawat detalye, ang maruming apron, ang basang buhok, at higit sa lahat, ang mapulang marka ng palad sa pisngi ng babae na unti-unti nang nagiging pasa. Tumayo ka, Teresa! Ang utos ni Ricardo. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos na puno ng kuryente. Nanginginig na tumayo si Teresa. Hindi niya magawang itingala ang kanyang mukha.
Nahihiya siya. Nahihiya siya sa kanyang hitsura, sa kanyang amoy ng sabon at pawis, at sa katotohanang nakita siya ng makapangyarihang lalaking ito sa kanyang pinakamababang sandali. Ngunit habang unti-unti siyang naglalakad patungo sa kusina upang magtago, naramdaman niya ang titig ni Ricardo na tila sinusuri ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga palad na puno ng sugat at paltos ay hindi nakatakas sa mapanuring mata ng Don. Sabi mo sa iyong mga liham, Lupe, na maayos ang kalagayan ng pamilya ni Alejandro rito. Ang wika ni Ricardo habang dahan-dahang hinahubad ang kanyang itim na guwantes. Sabi mo ay itinatrato mo ang iyong manugang na parang sarili mong anak. Ngunit bakit ang nakikita ko ay isang babaeng tila mas masahol pa sa isang alipin ng hitsura? At ang marka sa kanyang mukha, galing ba yan sa pagmamahal na sinasabi mo? Namutla si Doña Lupe. Ang kanyang mga labi ay nanginig bago pa man siya makahanap ng idadahilan. Ricardo, nagkakamali ka. Nadulas lamang siya kanina habang naglilinis. Pinoprotektahan ko lang ang dangal ng pangalan natin. Ang dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng pananakit sa mga walang laban. Ang putol ni Ricardo. Lumapit siya sa lamesa at doon ay nakita niya ang gintong singsing na itinanim ni Solita. Tiningnan niya ito na ng mata. Pagkatapos ay binalingan niya si Solita na kanina pa nakatungo. Solita, ihanda mo ang aking silid at siguraduhin mong ang bawat isa sa inyo ay matututong gumalang sa loob ng pamamahay na ito habang narito ako. Bago lumisan si Ricardo upang pumanhik sa itaas, dumaan siya sa gilid ni Teresa na nakatayo sa may dilim ng pasilyo. Sandali siyang huminto. Hindi siya nagsalita. Ngunit kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang puting panyo na may bordang titik na R sa dulo. Dahan-dahan niya itong inilagay sa nanginginig na kamay ni Teresa. Ang tela ay malambot at amoy mamahaling pabango, isang bagay na tila hindi nararapat sa mga kamay na sanay sa hirap. Punasan mo ang iyong mga luha. Ang mahinang bulong ni Ricardo, sapat lamang upang marinig ni Teresa. Ang dumi ay madaling mahugasan, ngunit ang sugat sa dangal ay kailangan ng katarungan. Naiwang nakatitig si Teresa sa panyong nasa kanyang palad. Ang bawat himaymay ng tela ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa gitna ng unos. Ngunit habang tinitingnan niya ang panyong yon, isang malakas na kalabog ng pinto mula sa silid ni Doña Lupe ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Alam niyang hindi papayag ang matanda na mapahiya. Sa dilim ng gabi, nakita ni Teresa si Doña Lupe na may hawak na telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng puot habang may kausap sa kabilang linya. Kailangan nating pabilisin ang plano, ang narinig ni Teresa na bulong ng matanda. Huwag nating hayaang makialam si Ricardo sa mga bata. Iligpit ang lahat ng ebidensya ng perang ipinadala niya. Napatigil ang tibok ng puso ni Teresa. Perang ipinadala? Anong pera ang tinutukoy ni Doña Lupe? Sa gitna ng kanyang pagkalito, napansin niya ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa bulsa ni Ricardo nang ibigay nito ang panyo, isang resibo ng deposito na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, na may petsang kahapon lamang at ang pangalan ng benepisyaryo ay siya, Teresa Montemayor. Ang mga mumo sa mesa ay sapat na para sa kanila. Huwag mong sanayin ang mga batang iyan sa karangyaan na hindi naman nila pag-aari. Dahil sa huli, mga anak lang sila ng isang labandera. Ang boses ni Doña Lupe ay kasing talas ng bilyarang bumangga sa katahimikan ng kusina, habang pinagmamasdan niya ang mga anak ni Teresa na naghahati sa isang pirasong tuyo at malamig na kanin. Sa kabilang dako ng mahabang mesa, ang matanda ay dahan-dahang humihigop ng kanyang mainit na tsokolate. Ang bawat lunok ay tila isang insulto sa kumakalam na sikmura ng mga bata.
Namumutla ang panganay ni Teresa na si Paulo, habang ang bunsong si Maya ay tahimik na pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang luma at kupas na damit. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Teresa ang paghapdi ng kanyang dibdib na higit pa sa sugat ng kanyang mga kamay. Nakatago sa loob ng kanyang bra ang piraso ng papel na nakuha niya, ang resibo ng milyon-milyong pisong deposito ni Don Ricardo na nakapangalan sa kanya. Ang init ng papel sa kanyang balat ay tila isang apoy na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingan ni Doña Lupe. Habang ang kanyang mga anak ay nagtitiyaga sa mumo, ang perang dapat ay para sa kanila ay ginagamit ng matanda upang panatilihin ang isang huwad na ningning ng pangalang Montemayor. Dahil sa matinding pangangailangan, nagsimulang kumilos si Teresa ng lihim. Sa bawat gabi, matapos masigurong tulog na ang lahat sa mansyon, at habang si Don Ricardo ay abala sa kanyang mga papeles sa silidaklatan, tumatakas si Teresa patungo sa likod bahay ng isang mabait na kapitbahay. Doon, gamit ang kanyang husay sa pagluluto na natutunan sa tondo, nagluluto siya ng mga kakanin at ulam na tinitinda niya bago sumikat ang araw sa mga manggagawa sa kanto. Ang bawat barya na kanyang kinikita ay dahan-dahang iniipon sa isang lumang lata ng gatas na nakatago sa ilalim ng sahig ng kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon. Isang hapon, habang naglalakad si Teresa pabalik mula sa palengke, dala ang ilang pirasong tinapay na binili niya mula sa sariling kita, hinarangan siya ni Doña Lupe sa pasilyo. Kasunod ng matanda si Solita na may dalang isang plastik na lalagyan na puno ng mga tirang kakanin na nakita nito sa basurahan malapit sa gate. Anong ibig sabihin nito, Teresa? Balak mo bang hiyain ang pamilyang ito sa pamamagitan ng pagtitinda ng pagkain sa kalye? Ang boses ni Doña Lupe ay nanginginig sa puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga tinapay na hawak ni Teresa. Gusto mo bang isipin ng mga tao na naghihirap tayo, kaya ang manugang ko ay kailangang maging tindera ng kalsada? Donya, kailangan po ng mga bata ng sapat na pagkain. Hindi sapat ang ibinibigay ninyong tirang pagkain para sa kanilang kalusugan. Ang matapang ngunit mahinang sagot ni Teresa habang sinusubukang protektahan ang mga tinapay sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makatapos, isang mabilis na paghampas ng palad ang dumapo sa pisngi ni Teresa. Ang lakas ng sampal ay naging sanhi ng pagtalsik ng mga tinapay sa maruming sahig, kasunod ng pagtunog ng mga ito habang nagkalat sa lupa. Ang pisngi ni Teresa ay agad na namula at kumalat ang init ng sakit sa kanyang buong mukha. Wala kang karapatang magreklamo. Ang bawat pagkaing isinusubo mo ay galing sa aking bulsa. Ang bulyaw ni Doña Lupe habang dinuduro ang mukha ni Teresa. Huwag mo akong susubukan, Teresa. Kayang-kaya kong palayasin ka rito at iwan ang mga batang iyan sa ampunan kung patuloy mong dudungisan ang aking pangalan. Sa gitna ng sigawan, isang pinto sa itaas ang dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga hakbang sa hagdan ay nagpatahimik sa paligid. Si Don Ricardo ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagkalat na tinapay sa sahig at sa namumulang pisngi ni Teresa. Lumapit siya, dinampot ang isang piraso ng tinapay na may dumi na, at tiningnan ito nang matagal bago ibinaling ang tingin sa kanyang ina. Ngunit bago pa makapagsalita si Don Ricardo, isang mahina at hirap na tunog ng ubo ang narinig mula sa maliit na silid ng mga bata. Ito ay isang ubo na tila may kasamang bigat at hirap sa bawat paghinga. Mabilis na tumakbo si Teresa patungo sa silid at doon ay nakita niya ang kanyang bunsong si Maya na nakaupo sa higaan. Ang mukha ay sobrang putla at may mga bakas ng sariwang dugo sa kanyang maliit na panyo. Napatigil ang mundo ni Teresa. Ang sakit ng sampal ay nawala at napalitan ng isang nakakabininging takot. Niyakap niya ang anak ng mahigpit
habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa buhok ng bata. Sa pintuan, nakatayo si Don Ricardo at sa likod niya ay si Doña Lupe na tila walang pakialam. "Ricardo, kailangan nating dalhin si Maya sa ospital." Ang nagmamakaawang sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Tumingin si Doña Lupe kay Ricardo at mabilis na nagsalita. "Huwag kang maniwala sa kanya, Ricardo. Nag-iinarte lang ang batang iyan para makahingi ng pera ang ina niya. Alam mo naman ang mga taong ganyan, gagawa ng eksena para lang makakuha ng simpatya." Napatitig si Ricardo sa bata. Pagkatapos ay kay Teresa, bago muling tumingin sa kanyang ina. Ang katahimikan sa silid ay tila isang tali na unti-unting sumasakal sa pag-asa ni Teresa. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Nagbabadyang muli ang isang malakas na bagyo. "Pati ba naman sa bisperas ng Pasko, Teresa, kailangang maging pabigat ang anak mo sa aking selebrasyon?" Ang boses ni Doña Lupe ay kasing lamig ng hanging amihan na pumapasok sa bukana ng mansyon, ngunit may kasama itong hapdi na tila ba ay pinapako ang bawat himaymay ng pagkatao ni Teresa. Habang ang buong mansyon ay abala sa pag-aayos ng mga pulang laso, kumukutitap na ilaw, at ang amoy ng hamonado ay sumasalamuha sa bawat sulok. Si Teresa ay nakaluhod sa paanan ng kanyang biyenan. Sa kanyang bisig, ang 5 taong gulang na si Maya ay nanginginig. Ang balat ay parang nagbabagang apoy sa tindi ng lagnat, at ang bawat hininga nito ay may kasamang tunog ng gasgas na tila may mga bubog sa loob ng kanyang maliit na baga. Ang biyenan niya ay nakasuot ng isang makinang na gown na kulay esmeralda, handa na para sa taunang debut ng mga elite sa Manila. Habang inaayos ni Solita ang mamahaling kwintas sa leeg ng matanda, isang sulyap ng pandidiri ang ibinigay nito sa kumpol ng mag-inang nasa sahig. Ang kamay ni Teresa ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng gown ni Lupe. Ang kanyang mga kuko ay nangingitim pa mula sa paglilinis ng mga dekorasyon kaninang umaga. Ang kaibahan ng marangyang tela at ng kanyang maruming kamay ay isang malupit na paalala ng kanyang kinalalagyan. "Donya, nakikiusap po ako kahit ngayon lang." Ang paos na pagsusumamo ni Teresa, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sapatos ng matanda. "Kailangan ni Maya ng ospital. Hindi na po siya makahinga ng maayos. Alam ko po na may perang iniwan si Don Ricardo para sa amin. Kahit konti lang po, para lang mailigtas ang buhay ng anak ko." Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lupe, isang tawang walang kasing pait. "Perang iniwan? Ang perang yon ay pambayad sa lahat ng perwisyong idinulot ninyo rito. Ginamit ko na ang bawat sentimo para sa Noche Buena ng pamilyang Montemayor. Isang selebrasyong hindi nararapat sa mga tulad ninyong galing sa kanal. Huwag kang mag-inarte, Teresa. Sipon lang yan. Painumin mo ng tubig at patulugin, mawawala rin yan." Sa isang marahas na galaw, hinablot ni Lupe ang kanyang gown mula sa pagkakahawak ni Teresa, dahilan upang masubsob ang huli sa sahig habang yakap pa rin ang anak. Naglakad ang matanda patungo sa kanyang malaking vault sa dingding, at sa harap mismo ni Teresa, narinig ang tunog ng pag-ikot ng dial ng kandado. Nang bumukas ito, nakita ni Teresa ang mga bungkos ng pera. Ang perang dapat sana ay nagligtas sa kanyang anak. Ngunit mabilis itong isinara ni Lupe. Kinuha ang kanyang mamahaling bag at hinarap muli ang manugang. "Alis kami ni Solita. Huwag kang magtatangkang gumawa ng eksena habang wala ako. Kung mamatay man ang batang yan, baka iyon na ang pinakamagandang regalo mo kay Alejandro sa kabilang buhay. Ang mabawasan ang pabigat sa aming pangalan." Kasabay ng malakas na tunog ng pagsara ng malaking pinto ng mansyon, naging bingi ang paligid ni Teresa. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na sala, habang ang mga kumukutitap na ilaw ng Christmas tree ay tila nangungutya sa kanyang kawalang pag-asa. Si Don Ricardo
ay nasa isang mahalagang business trip sa malayo at hindi maabot. Isang katotohanang sinadya ni Lupe na mangyari bago pa man dumating ang bisperas. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting paghina ng kapit ni Maya sa kanyang damit. Ang bawat ubo ng bata ay may kasamang malapot na dugo na dumidikit sa kanyang blusa. Wala ng luha na lumabas sa mga mata ni Teresa. Napalitan ito ng isang matinding ningas ng determinasyon. Tumayo siya, binuhat ang anak ng mahigpit at tiningnan ang larawan ni Alejandro sa dingding. Isang lalaking hindi siya nagawang ipagtanggol. Wala siyang pera, wala siyang sasakyan, at sa labas ay nagsisimula nang bumuhos ang isang malakas na bagyo na tila nanggagalaiti sa galit. Ngunit sa kanyang isipan, isa lang ang malinaw. Hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang anak sa loob ng gintong hawla na ito. Tinahak niya ang daan palabas. Ang bawat hakbang sa basang damo ay parang pagsuway sa lahat ng takot na itinanim ni Lupe sa kanyang puso. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, malamig at malupit, habang ang kulog ay gumuguhit sa madilim na langit. Habang tumatakbo siya patungo sa kalsada, yakap ang kanyang munting anghel na tila unti-unti nang nilalisan ng buhay. Isang tanong ang naiwan sa hangin. Hanggang kailan siya kailangang magmakaawa para sa buhay na siya naman ang may-ari? At sapat na ba ang pag-ibig ng isang ina upang talunin ang kamatayan sa gitna ng unos? Walang puwang ang awa sa mga pader na yari sa ginto dahil ang tunay na kalinga ay matatagpuan lamang sa mga pusong marunong ding masugatan. Ang bawat hakbang ni Teresa sa madulas na eskinita ng tondo ay isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang putik ay dumaos-dos sa kanyang binti, humahalo sa malamig na tubig ulan na tila ba ay gustong humigop sa kanyang natitirang lakas. Yakap-yakap niya si Maya na ang bawat hininga ay naging isang mahinang sipol na lamang sa gitna ng ingay ng ulan sa mga bubong na yari sa kalawang na yero. Ang marangyang buhay sa mansyon ay tila isang masamang panaginip na malayo na sa realidad ng malansang amoy ng estero at ng nagkikislapang mga bombilya sa bawat barong-barong. Sa dulo ng eskinita, isang pamilyar na liwanag ang tumambad sa kanya. Ang maliit na tindahan ni Aling Rosa na pinalilibutan ng mga nagkukwentuhang tambay na tumatabing sa ulan ay naging dambana ng pag-asa para kay Teresa. Aling Rosa, tulong, ang anak ko. Ang paos na sigaw ni Teresa bago siya tuluyang bumagsak sa basang semento. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na lupa, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang anak. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng taranta. Hindi nagtanong ang mga tao kung bakit bumalik ang Mrs. Montemayor na mukhang basang sisiw. Ang mga kamay na sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na kargamento sa pier, ang mga daliring kalyado sa pagtitinda ng isda, lahat sila ay dumamay. Binuhat si Maya patungo sa loob ng isang barong-barong kung saan ang init ng isang lumang katol at ang amoy ng langis ng niyog ay nagbigay ng panandaliang ginhawa. Wala tayong pambili ng gamot sa butika, pero heto ang natitira kong barya. Ang wika ng isang matandang lalaki na dahan-dahang inilapag ang 10 piso sa mesa. Sinundan ito ng iba pa. Pis 5, 20. Isang tumpok ng mga kusing na mula sa pawis at hirap, ngunit higit na mas kumikinang kaysa sa mga hiyas ni Doña Lupe. Habang nilalapatan ng basang bimpo ang noo ni Maya, ang bawat dasal na binubulong ng mga kapitbahay ay tila isang balabal na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Teresa. Dito, sa gitna ng karalitaan, naramdaman ni Teresa ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa mansyon. Ang pagiging tao. Ang kanyang puso, na tila naging bato sa loob ng maraming buwan, ay dahan-dahang natunaw sa init ng malasakit ng mga taong wala ring labis, ngunit may pusong hindi marunong magkait. Ngunit sa gitna ng mapayapang sandaling iyon, ang katahimikan ng eskinita ay muling nabasag. Ang tunog ng isang malakas
at marangyang makina ng sasakyan ay dahan-dahang pumasok sa makitid na daan, dahilan upang magtinginan ng mga tao sa labas. Ang liwanag mula sa mga headlight ng isang itim na SUV ay tumama sa putikan na nagbibigay ng isang banyagang ningning sa madilim na paligid. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng makintab na sapatos na itim ang tumapak sa malalim na putik ng tondo. Nang walang pag-aalinlangan, si Don Ricardo, na may bahid ng ulan sa kanyang mamahaling Amerikana, ay dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan ng barong-barong. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala at isang matinding bigat na tila ba ay pasan niya ang buong mundo. Napatigil ang lahat. Ang mga tao sa loob ay tila nawalan ng hininga habang pinagmamasdan ng makapangyarihang lalaki na tumayo sa bukana ng kanilang maliit na mundo. Tumingin si Ricardo kay Teresa na nakaupo sa sahig habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang damit ay puno ng dumi. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalaysay ng isang matinding pagsisisi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang leon ng Montemayor na tila ba ay nais lumuhod sa harap ng isang abang ina. Teresa, ang mahinang sambit ni Ricardo. Ang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan. Tumingala si Teresa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang matigas na paninindigan. Bakit ka narito, Don Ricardo? Wala rito ang karangyaan ng iyong pangalan. Dito, ang tanging mahalaga ay ang buhay na kinalimutan ninyo sa loob ng inyong mansyon. Lalong lumapit si Ricardo at sa kabila ng dumi sa paligid, naupo siya sa tabi ni Teresa sa sahig. Isang maliit na kahon ng gamot ang inilabas niya mula sa kanyang bulsa, kasunod ng isang itim na pitaka na puno ng mga dokumento. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang bunsong si Maya ay muling bumanat ng isang malalim at nahihirapang ubo, kasunod ng muling pagdaloy ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Napatayo si Ricardo, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader. Hindi siya nakatingin kay Teresa, kundi sa isang bagay na nasa labas ng pinto. Isang anino na tila kanina pa sumusunod sa kanya mula sa mansyon. Isang katotohanang mas madilim pa sa gabi ng tondo. Sa loob ng mansyong yun, itinuring ninyo kaming mga anino. Ngunit dito sa putikan, kami ay may mga pangalan at may mga buhay na nagdurusa. Ang tinig ni Teresa ay hindi na isang bulong ng takot. Ito ay isang kumpas ng kidlat na gumuhit sa gitna ng maliit na barong-barong sa tondo. Habang nakaupo si Don Ricardo sa isang luma at gumigiray na bangkitong kahoy, ang paligid ay nababalot ng amoy ng basang lupa at ang usok mula sa nilagang luya na pilit na pinapainom kay Maya. Ang marangyang Amerikana ni Ricardo ay may mga mantsa na ng putik sa dulo at ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwalang naglilibot sa silid na kasing laki lamang ng banyo sa kanyang sariling kwarto. Dito, sa harap ng katotohanang mas masahol pa sa anumang ulat ng kumpanya, nakita ni Ricardo ang ebidensya ng kalupitan ng kanyang sariling ina. Nakita niya ang mga kamay ni Teresa. Ang mga palad na dati ay makinis ngunit ngayon ay puno ng mga kalyo at hilaw na sugat dahil sa paglalaba ng mga mamahaling kurtina. Nakita niya ang bawat ubo ni Maya na tila ba ay pinuputol ang sariling hininga ng bata. Bakit, Don Ricardo? Bakit ngayon ka lang? Ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. Ipinadala mo ang pera, oo. Pero alam mo ba kung saan napunta ang bawat sentimo? Ginamit yon ni Doña Lupe para sa kanyang mga sugal at mga piging, habang ang mga anak ko ay pinapakain ng mga mumo at tirang pagkain na parang mga asong ligaw. At si Alejandro, ang iyong kapatid, namatay siyang dinudungisan ng aking dangal habang ako ay nagpapakuba sa trabaho para sa pamilyang ito.
Hindi nakakibo si Ricardo. Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang sampal na gumigising sa kanyang natutulog na budhi. Ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ay binabasag lamang ng tunog ng ulan na humahampas sa butas-butas na yero sa itaas. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang don ng industriya ng barko ay tila naging isang maliit na bata sa harap ng higanting hinagpis ng isang ina. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa, ang kapitbahay na kanina pa nakamasid, at nag-abot ng isang plastik na mangkok na puno ng mainit na lugaw. Ang usok nito ay humahalo sa malamig na hangin. Tumingin si Ricardo sa mangkok, pagkatapos ay sa mga taong nakapaligid sa kanya. Mga taong kahit walang yaman ay handang magbahagi ng huling butil ng kanin. Nanginginig ang kamay ni Ricardo habang tinatanggap ang mangkok. Naupo siya sa mababang upuan at dahan-dahang sumubo ng lugaw. Ang init nito ay tila dumarating sa kanyang puso na matagal nang naging yelo dahil sa pag-iisa at sa mga dula-dulaan ng kanyang pamilya. Ang simpleng pagkain na iyon na ibinigay ng mga taong itinuturing na hampas lupa ng kanyang ina ay mas masarap pa kaysa sa anumang handa sa mansyon. Ito ang lasa ng tunay na malasakit, ang lasa ng buhay na pilit na itinatago sa kanya ng mga kasinungalingan ni Lupe. Patawad, Teresa. Ang tanging nabitawan ni Ricardo matapos ang mahabang sandali. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat, hindi ng kapangyarihan, kundi ng isang tapat na pagsisisi. Naging bulag ako dahil sa paniniwalang sapat na ang pera para itama ang lahat. Hindi ko alam na ang perang iyon ay naging lason sa kamay ng aking ina. Tumayo si Ricardo at sa kabila ng dumi sa kanyang sapatos, tila ba ay muling bumalik ang lakas sa kanyang mga binti. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa, isang mahigpit at tapat na hawak na nagpapahiwatig ng isang bagong alyansa. Sa kanyang mga mata ay naglalaban ang awa para sa mag-ina at ang matinding galit para sa taong nagnakaw ng kanilang kinabukasan. Hindi ko hahayaang lumubog pa kayo sa dusa na ito. Ang wika ni Ricardo, ang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Teresa, kailangan nating ayusin ang lahat. Hindi ka na babalik sa mansyong yon bilang isang aliping walang boses. Babalik tayo roon upang bawiin ang bawat sentimo, bawat hininga, at ang bawat dangal na tinapaktapakan ni Lupe. Bago sila lumisan, muling binalingan ni Ricardo ang maliit na silid. Doon, nakita niya ang isang lumang litrato ni Teresa noong bago pa lang siyang kasal. Puno ng pag-asa at ningning. Ang ningning na yon ay muli niyang nakita sa mga mata ng babae ngayon, ngunit may kasama na itong talas ng isang taong handang lumaban para sa kanyang mga anak. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan sa gitna ng baha at putik, isang pamilyar na kotse ang dahan-dahang dumaan sa kabilang kalsada. Isang matalas na sulyap mula sa likurang bintana ng sasakyang yon ang tumama sa kanila. Ang mga mata ni Solita ay nakapako sa kanilang dalawa bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan pabalik sa mansyon. Bilisan natin, Teresa. Ang bulong ni Ricardo habang inaalalayan ng nanghihinang si Maya sa loob ng kanyang SUV. Dahil bago pa man tayo makarating, sisiguraduhin kong wala nang matataguan ng kadiliman sa loob ng bahay na yon. Ang mga pader ng mansyong ito ay saksi sa bawat luha mo, Teresa. Ngunit ngayong gabi, ang bawat patak ng luhang yon ay magiging apoy na tutupok sa kanilang kasinungalingan. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa ibabaw ng maliliit na bato sa driveway ay tila isang babala na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan ni Don Ricardo sa tapat ng malaking pintuan ng mansyon, nararamdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang lamig ng isang bakal na handang sumabak sa digmaan. Sa kanyang tabi, ang kanyang mga anak ay mahimbing na natutulog.
Pagod mula sa lagnat at takot, habang ang anino ni Ricardo ay nagbibigay ng isang hindi matitinag na proteksyon. Pagbukas ng malaking pinto, bumungad sa kanila ang isang tanawing puno ng kabalintunaan. Ang sala ay maliwanag, pinalalamutian ng mga kristal na dekorasyon para sa Pasko, at sa gitna nito ay nakatayo si Doña Lupe. Hawak ng matanda ang isang baso ng alak. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol, at sa kanyang tabi ay si Solita na parang isang asong nagbabantay. "Ricardo, kapatid." Ang boses ni Lupe ay may halong pait at kunwaring pagkagulat. "Hindi ko akalaing magagawa mong dalhin ang dumi ng tondo sa loob ng ating pamamahay sa gitna ng gabi. Hindi mo ba nakikita na dinudungisan ng babaeng iyan ang ating sahig?" Hindi kumibo si Ricardo. Dahan-dahan niyang inalalayan si Teresa na makatayo ng tuwid sa harap ng kanyang ina. Ang bawat hakbang ni Teresa sa makintab na sahig ay tila isang hamon sa awtoridad ni Lupe. Sa unang pagkakataon, hindi itinungo ni Teresa ang kanyang ulo. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang biyenan na nagpahirap sa kanya ng lumaon. "Ang tanging dumi sa loob ng bahay na ito, Lupe, ay ang mga lihim na pilit mong ibinabaon sa ilalim ng iyong mga alahas," ang malamig na sagot ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay walang pasubali, kasing talas ng isang labaha. "Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa perang ipinadala ko para sa mga bata na naging pusta mo sa mga kasino sa Manila. Alam ko kung paano mo pinagmalupitan ng asawa ng iyong anak habang siya ay nagluluksa." Nabitawan ni Doña Lupe ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Ang alak na kulay pula ay kumalat sa alpombra na parang sariwang dugo sa isang krimen. Namutla ang matanda, ngunit ang kanyang pagmamataas ay hindi basta-basta matitibag. "At maniniwala ka sa hampas lupang ito?" Ang bulyaw ni Lupe, itinuturo si Teresa ng may panginginig. "Siya ang nagnanakaw. Siya ang sumira sa buhay ni Alejandro. Ginagawa ko lang ang lahat para mailigtas ang dangal ng pamilyang ito." "Ang dangal ay hindi nanggagaling sa pagsisinungaling, Lupe." Ang putol ni Ricardo. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at ibinato ito sa lamesa. "Mula sa sandaling ito, ang lahat ng iyong bank accounts ay naka-freeze. Ang bawat sentimong lalabas sa mansyong ito ay dadaan sa aking pirma. At higit sa lahat, si Teresa ang tatayo bilang tagapangalaga ng mga ari-arian na dapat ay para sa mga anak ni Alejandro. Ikaw ay mananatili rito bilang isang bisita. Isang bisitang walang kapangyarihan." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Lupe ay naging kasing kulay ng abo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagitan ng galit at kahihiyan. Si Solita ay dahan-dahang umatras sa dilim, pilit na kumakawala sa gulo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang nakapangingilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Doña Lupe. Inayos niya ang kanyang tayo, pinunasan ng mantsa ng alak sa kanyang gown at tumingin kay Ricardo nang may mapanuring mga mata. "Akala mo ba ay nanalo ka na, Ricardo?" Ang mahinang bulong ng matanda, isang bulong na tila may kasamang kamandag. "Maaari mong kunin ang aking pera, ngunit hindi mo mababago ang katotohanan. May isang alas pa ako na hindi mo inaasahan. Isang sikreto tungkol kay Teresa na kapag nalaman ng buong mundo, kahit ang pangalan ni Alejandro ay hindi makakapagligtas sa kanya sa kahihiyan. Handa ka bang makita ang iyong susyang manugang na kaladkarin sa putikan ng isang malaking iskandalo?" Napatigil ang tibok ng puso ni Teresa. Isang matinding kaba ang dumaloy sa kanyang sistema habang nakikita ang kumikinang na pananakot sa mga mata ni Lupe. Tumingin si Ricardo kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Habang ang boses ni Lupe ay muling umalingaw-ngaw sa malawak na sala. "Maghanda ka, Teresa. Dahil bukas, ang buong Manila ay malalaman kung anong klaseng kabit ang itinago namin sa loob ng mansyong ito."
Hindi sapat na ninakaw mo ang aming pera, Lupe. Pati ba naman ang huling piraso ng aking dangal ay gagawin mong kalakal? Ang boses ni Teresa ay nanginginig habang hawak niya ang isang tabloid na itinapon ni Solita sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Sa unang pahina, malabong ngunit malinaw na makikilala ang kanyang mukha. Kalong ang isang lalaking hindi niya kilala sa loob ng isang madilim na silid ng motel. Ang headline ay kasing pait ng lason. Ang martir na asawa, isa pala itong mapagpanggap na kabit. Ito ang alas na sinasabi ni Doña Lupe, isang serye ng mga edited na litrato at mga bayarang testigo na handang sumumpa na. Bago pa man mamatay si Alejandro, si Teresa ay mayroon ng ibang kinakasama. Ang bawat salita sa artikulo ay tila mga uod na kumakain sa kanyang pagkatao. Nilalapastangan ang bawat gabing binuwis niya sa paglalaba at pagpapakuba para lamang sa pamilyang ito. Sa labas ng malaking gate ng mansyon, maririnig ang ingay ng mga reporter at ang kislap ng mga kamera na tila mga gutom na hayop na naghihintay ng biktima. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng hiyawan ng mga tao sa labas. Tinatawag ang kanyang pangalan ng may kasamang panunubok at pangungutya. Iyan ang halaga ng pagbangga sa akin, Teresa. Ang boses ni Doña Lupe ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Nakasuot siya ng kanyang mamahaling salamin sa mata, tila nag-i-enjoy sa palabas na kanyang binuo. Akala mo ba ay sapat na ang kampi sa iyo ni Ricardo? Sa mundong ito, ang opinyon ng publiko ang batas. At ngayon, ikaw ay isa ng maruming babae sa mata ng lahat. Sino na ngayon ang maniniwala na ikaw ang biktima? Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang kahihiyan sa harap ng kamera, kundi ang pag-uwi ng kanyang panganay na si Paulo mula sa paaralan na umiiyak. Ang kanyang uniforme ay may mantsa ng putik at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Nay, totoo ba? Sabi nila masama kang babae. Ang hikbi ni Paulo na tila humiwa sa puso ni Teresa ng paulit-ulit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang pagod, ang gutom, at ang walang katapusang pang-aalipusta ay tila nagtipon-tipon upang lunurin siya. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Tumingin siya sa salamin, ngunit hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang bawat pangarap na binuo niya ay tila naging abo. Sa tindi ng kawalan ng pag-asa, pumasok sa kanyang isipan ang isang madilim na kaisipan. Ang takasan, ang lahat ng sakit, ang itigil na ang paghingang tila naging isang mabigat na pasanin. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang bote ng gamot sa ibabaw ng kabinet. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Si Don Ricardo ay nakatayo roon. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pag-unawa. Lumapit siya nang walang tunog sa sahig na kahoy at dahan-dahang kinuha ang bote mula sa nanginginig na kamay ni Teresa. Hindi ito ang paraan, Teresa. Ang mahinang bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang mga bitag ni Lupe ay yari sa kasinungalingan, at ang kasinungalingan ay natutunaw din sa harap ng liwanag. Kung susuko ka ngayon, sino ang magtuturo sa iyong mga anak na ang katotohanan ay may halaga? Hinawakan ni Ricardo ang magkabilang balikat ni Teresa. Pilit itong pinapatatag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa ang init ng isang tunay na pagkalinga, isang proteksyong hindi humihingi ng kapalit. Ang distansya sa pagitan nila ay tila nawala, at sa mga mata ni Ricardo, nakita niya ang sarili niyang halaga na matagal na niyang kinalimutan. Naniniwala ako sa iyo. Ang pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang mga daliri, ay dahan-dahang humaplos sa buhok ni Teresa. Isang kilos na puno ng paggalang at lihim na paghanga. At hindi ako titigil hanggat hindi mo nababawi ang bawat piraso ng dangal na ninakaw nila. Niyakap ni Teresa ang kanyang sarili, ang kanyang mga luha,
ay dahan-dahang pumatak sa Amerikana ni Ricardo. Hindi ito yakap ng pagnanasa, kundi isang yakap ng dalawang sugatang kaluluwa na nagtataguyod sa isa't isa. Ang bawat tibok ng puso ni Ricardo ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas upang huminga muli. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng kapayapaan, ang boses ni Doña Lupe ay muling narinig mula sa pasilyo. Kausap ang isang abogado sa telepono. Siguraduhin mong bukas na bukas din, ihahain natin ang custody case. Sa iskandalong ito, walang hukom na magbibigay ng mga bata sa isang babaeng may ganitong reputasyon. Kukunin ko ang mga anak ni Alejandro at itatapon ko si Teresa pabalik sa estero kung saan siya nanggaling. Napatigil ang mundo ni Teresa. Ang pag-asa na kapapausbong pa lamang ay muling binalot ng isang matinding banta. Tumingin siya kay Ricardo at sa dilim ng silid, nakita niya ang muling pagtigas ng anyo ng lalaki. Ang laban ay hindi pa tapos at sa susunod na kabanata, ang buhay ng kanyang mga anak ang nakataya. Ang bawat sugat ng nakaraan ay hindi lamang tanda ng sakit, kundi isang mapa na magtuturo sa atin kung paano muling magmahal ng buo. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Don Ricardo ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa pagod na pagkatao ni Teresa. Malayo sa ingay ng mga reporter at sa mapanghusgang mga mata ni Doña Lupe, dinala siya ni Ricardo sa isang lihim na santuaryo, isang lumang bahay bakasyunan sa gilid ng isang tahimik na lawa sa Laguna. Dito, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng maliliit na alon sa pampang at ang malayo at paos na huni ng mga ibon sa dapit hapon. Habang naglalakad sila sa gilid ng lawa, ang malamig na simoy ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Teresa. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang bawat buntong hininga niya ay tila nagpapagaan sa bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Huminto si Ricardo sa tapat ng isang malawak na dako kung saan ang mga loto o lotus flowers ay dahan-dahang bumubuka sa ibabaw ng malabo, ngunit payapang tubig. Alam mo ba, Teresa, ang mga loto ay sumisibol sa pinakamalalim at pinakamaputik na bahagi ng lawa. Ang mahinang simula ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may dalang pait na matagal na niyang itinatago. Ngunit sa kabila ng putik na kinalakihan nila, lumalabas silang malinis, busilak at walang bahid, katulad mo. Tumingin si Teresa sa lalaki. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng dapit hapon, nakita niya ang isang bahagi ni Ricardo na hindi kailanman ipinakita nito sa mundo. Ang matikas at malamig na negosyante ay tila naging isang sugatang kaluluwa. Marami ang nag-aakala na ang buhay ko ay perpekto dahil sa yaman ko. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, nawala sa akin ang lahat ng mahalaga. Ang asawa ko at ang aming hindi pa isinisilang na anak. Namatay sila sa isang aksidente dahil sa kapabayaan ko sa trabaho. Masyado akong naging abala sa pagbuo ng imperyo, kinalimutan ko ang pundasyon ng aking tahanan. Mula noon, binalot ko ang puso ko ng yelo upang hindi na muling makaramdam ng sakit. Dahan-dahang lumingon si Ricardo kay Teresa. May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata na tila kristal sa dilim. Nang makita kita sa mansyon na tinitiis ang lahat para sa iyong mga anak, nakita ko ang pag-asang matagal ko nang kinalimutan. Ang iyong katatagan, ang iyong pagmamahal. Ito ang nagtunaw sa yelong nakabalot sa puso ko. Isang matinding bugso ng emosyon ang lumitaw sa dibdib ni Teresa. Dahan-dahan, nang walang pag-aalinlangan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ricardo. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng init sa gitna ng ginaw. Hindi ito isang hawak ng pagnanasa, kundi isang pangako ng pag-unawa, isang pagkilala sa magkaparehong sugat na pilit na pinaghihilom ng panahon.
Nanatili silang ganoon, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kasinungalingan ni Lupe, ang lahat ng pait ng kataksilan ni Alejandro, ay tila naging malalayong alingawngaw na lamang. Sa gitna ng lawa, ang isang puting loto ay tuluyan ng bumuka. Ang kanyang mga talulot ay nagniningning sa ilalim ng unang bituin ng gabi. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali ng dalisay na koneksyon kung saan ang dalawang wasak na mundo ay dahan-dahang nagiging isa. Nang bumalik sila sa mansyon sa gitna ng gabi, ang pakiramdam ni Teresa ay mas matatag na. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang maliit na silid, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng lumang storage room na bihira nang pasukin ni Doña Lupe. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang amoy ng alikabok at kalumaan ay sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, nakakita siya ng isang maliit at itim na libreta. Ang pabalat nito ay seryoso, ngunit nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Hindi ito ordinaryong journal. Ito ay ang sikretong ledger ni Doña Lupe. Sa loob nito ay nakasulat ang bawat taya sa ilegal na sugal, ang bawat utang sa mga loan sharks sa Manila, at higit sa lahat, ang listahan ng mga alahas ni Teresa na isa-isang ibinenta ng matanda upang pambayad sa kanyang bisyo. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang huling pahina. Isang dokumentong may pirma ni Alejandro na nagpapatunay na ang lahat ng ari-ariang Montemayor ay ipinangalan na kay Teresa bago pa man ito mamatay bilang isang paraan ng pagbabayad sala sa kanyang kataksilan. Napakapit si Teresa sa gilid ng lamesa. Ang kanyang puso ay kumakaba ng sobrang bilis na tila lalabas sa kanyang dibdib. Hawak na niya ang susi sa kanyang kalayaan at ang ebidensyang wawasak sa bawat kasinungalingan ni Lupe. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkamangha, ang tunog ng isang marahas na pagpihitin ng doorknob ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pinto ng storage room ay biglang bumukas ng malakas at sa gitna ng kadiliman, nakatayo si Solita. May hawak na matalim na gunting at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi mo dapat nahanap ang libretang yan, Teresa. Ang boses ni Solita ay kasing lamig ng kamatayan. Dahil ngayon, hinding-hindi ka na makakalabas ng mansyong ito ng buhay. Pondi, sa tingin mo ba ay makakalabas ka pa rito nang hawak ang mga lihim na yan? Nagkakamali ka, Teresa. Ang katulad mo ay dapat manatili sa dilim. Ang boses ni Solita ay puno ng lason habang ang matalim na dulo ng gunting ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ng storage room. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig ay naglilikha ng mahina at nakakakilabot na tunog ng kahoy na tila ba ay sumisigaw sa takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Teresa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa itim na libreta. Ang kanyang armas, ang kanyang kaligtasan, at ang huling pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit hindi na ito ang tibok ng isang biktima. Ito ay ang tibok ng isang inang handang pumatay o mamatay para sa kanyang dangal. Subukan mo akong saktan, Solita, at sisiguraduhin kong ang bawat kasalanan mo at ni Doña Lupe ay malalaman ng buong mundo bago pa man tumulo ang aking dugo. Ang matapang na sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Bago pa man makahakbang muli ang utusan, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umaling-awngaw sa buong silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumambad at doon ay nakatayo si Don Ricardo. Ang kanyang anyo ay kasing itim ng gabi at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit nang makita ang gunting sa kamay ni Solita. Bitawan mo yan, Solita, bago ko pa malimutan na ikaw ay isang babae. Ang malamig na utos ni Ricardo. Sa isang mabilis na galaw,
Kinuha niya ang gunting mula sa nanginginig na kamay ng utusan at itinulak ito palayo. Lumapit siya kay Teresa, inilagay ang kanyang braso sa balikat nito, isang kilos ng pagprotekta na tila nagsasabing wala nang makakasakit sa kanya simula ngayon. Nang gabing iyon, hindi natulog sina Teresa at Ricardo. Sa loob ng silid-aklatan, sinuri nila ang bawat pahina ng libreta. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa inaasahan. Si Alejandro ay hindi lamang nagtaksil, kundi nabaon din sa malalaking utang dahil sa pakikipagsabuatan sa mga ilegal na transaksyon ni Lupe. Ngunit ang dokumentong nahanap ni Teresa sa huling pahina, ang deed of assignment, ang siyang naging susi. Pinatunayan nito na bago pa man mamatay si Alejandro, inilipat na niya ang lahat ng kanyang share sa kumpanya at ang mansyong ito sa pangalan ni Teresa bilang isang lihim na paraan upang protektahan ang mga bata mula sa pagkagahaman ng sarili niyang ina. Kailangan nating kumilos ng mabilis, Teresa, ang wika ni Ricardo habang tinititigan ang mga pirma sa dokumento. Gagamitin natin ang hearing bukas para tapusin ang lahat, pero kailangan natin ng isa pang saksi, ang taong huling nakasama ni Alejandro. Sa kabila ng pait sa kanyang puso, ginawa ni Teresa ang isang bagay na hindi niya inakalang magagawa niya. Sa tulong ni Ricardo, lihim nilang pinuntahan si Vanessa, ang babaeng naging dahilan ng huling hininga ni Alejandro. Sa loob ng isang maliit at madilim na apartment, nakita ni Teresa ang isang babaeng tila bangkay na naglalakad, puno rin ng pasa at takot. Doon nalaman ni Teresa ang katotohanan. Si Vanessa ay biktima rin. Ginamit siya ni Lupe upang akitin si Alejandro at kontrolin ang pera nito. At nang mamatay ang lalaki, si Vanessa ay pinagbantaan din ng matanda. Patawarin mo ako, Teresa. Ang hikbi ni Vanessa habang nakaluhod sa harap ng legal na asawa. Hindi ko alam na sisirain ni Lupe ang buhay nating lahat. Sa halip na sampal, isang kamay ang iniabot ni Teresa. Dito naganap ang golden moment. Isang sandali kung saan ang dalawang babaeng sinira ng iisang pamilya ay nagkasundo upang itama ang lahat. Ang pagmamahal ni Teresa para sa kanyang mga anak ay mas matimbang kaysa sa selos o galit sa nakaraan. Samantala, sa tondo, ang mga kapitbahay ni Teresa ay hindi rin tumitigil. Sa pamumuno ni Aling Rosa, nakakolekta sila ng mga testimonya tungkol sa pagmamaltrato ni Lupe at ang tunay na pagkatao ni Teresa bilang isang masipag na ina. Ang bawat pirasong papel mula sa mga hampas lupa ay naging bala para sa darating na laban. Kinabukasan, habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana, tinitigan ni Teresa ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan at putik. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa labas, ang tunog ng mga sasakyan ng media at ang hiyawan ng mga tao ay muling maririnig. Ang araw ng paghuhukom ay dumating na. Habang dahan-dahang lumalabas si Teresa sa mansyon kasama si Don Ricardo, nakita niya si Doña Lupe na nakatayo sa may balkonahe. Ang muka ay puno ng mapanuring ngiti. Naniniwalang siya pa rin ang may hawak ng alas. Ngunit hindi alam ni Lupe na ang bawat hakbang ni Teresa sa semento ay hindi na hakbang ng isang alipin, kundi hakbang ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang katotohanan ay parang sikat ng araw sa umaga. Maaari mong ipikit ang iyong mga mata, pero hinding-hindi mo ito mapipigilan sa pag-usbong. Ang bulwagan ng pamilyang Montemayor ay balot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang tensyong namamayani sa pagitan ng mga taong naroroon. Sa gitna ng mahabang lamesang narra, nakaupo si Doña Lupe na tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa ibabaw ng lamesa, habang ang kanyang abogado ay abalang naglalabas ng mga papeles. Sa kabilang dako,
Nakatayo si Teresa, kasama si Don Ricardo sa kanyang likuran na nagsisilbing isang hindi matitinag na haligi. Tapusin na natin ang komedyang ito, Ricardo. Ang boses ni Lupe ay puno ng kumpiyansa at pangungutya. Narito ang lahat ng ebidensya ng imoralidad ng babaeng ito. Ang mga litratong ito, ang mga testimonya ng mga saksi. Sapat na ang mga ito upang patunayan na hindi siya karapat-dapat na humawak kahit sa dulo ng kuko ng mga anak ni Alejandro. Ang mga bata ay mananatili sa akin at ang babaeng ito ay babalik sa lungga niya sa tondo. Isang mahinang tunog ng paglapag ng mga litrato sa lamesa ang bumasag sa katahimikan. Tiningnan ni Teresa ang mga edited na larawan, ngunit sa halip na luha, isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang dangal na pilit mong ibinibenta, Doña Lupe, ay matagal mo nang isinugal sa mga kasino ng Maynila. Ang boses ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, matatag at walang bahid ng takot. Akala mo ba ay mananatili akong bulag at pipi habang ninanakawan mo ang kinabukasan ng aking mga anak? Dahan-dahang inilabas ni Teresa ang itim na libreta at ang huling sulat ni Alejandro. Sa isang senyas ni Ricardo, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Vanessa, ang babaeng itinuturing na alas ni Lupe. Ngunit ngayon ay nakatayo sa panig ni Teresa. Ang bawat hakbang ni Vanessa sa makintab na sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Lupe. Lahat ng sinabi ko sa tabloid ay kasinungalingan. Ang wika ni Vanessa, ang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Binayaran ako ni Doña Lupe upang sirain si Teresa. Binantaan niya ang buhay ko kapag hindi ako sumunod. Pero sapat na ang pananahimik ko habang ang isang inang tulad ni Teresa ay nagdurusa. Namutla si Doña Lupe, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Vanessa. Lapastangan, magkano ang ibinayad sa iyo ng babaeng ito para baliktarin ang lahat? Hindi ito tungkol sa pera, Lupe. Ang putol ni Ricardo, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Ito ay tungkol sa katarungan. Hawak namin ang mga bank records na nagpapatunay na ang lahat ng perang ipinadala ko para sa mga bata ay inilipat mo sa iyong personal na account para pambayad sa iyong mga utang sa sugal. At narito ang deed of assignment na nilagdaan ni Alejandro bago siya mamatay. Ang lahat ng ari-arian, kabilang ang mansyong ito, ay pag-aari na ni Teresa Montemayor. Isang nakakabinging iingay ng pag-urong ng upuan ang narinig nang biglang tumayo si Doña Lupe. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng apoy. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay bumabakat sa tindi ng galit at kahihiyan. Ang kanyang abogado ay dahan-dahang nag-iwas ng tingin, tila alam na ang laban ay tapos na. Hindi ito maaari. Akin ang lahat ng ito. Ako ang Montemayor. Ang hiyaw ni Lupe, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Sa kanyang pagwawala, nasagi niya ang isang mamahaling florera na agad na nabasag sa sahig na lumikha ng isang matunog na pagkabasag ng porselana na tila simbolo ng kanyang sariling pagkatao. Sa labas, ang mga reporter na kanina pa naghihintay ay nagsimulang mag-unahan sa pintuan nang mabalitaan ang kaguluhan. Ang kislap ng mga kamera ay hindi na para sa kahihiyan ni Teresa, kundi para sa pagbagsak ng mapagpanggap na donya. Nakita ng buong mundo ang dangal ng Montemayor na nagwawala, sumisigaw, at kinakaladkad ang sarili sa putik ng sarili niyang mga gawa. Pumasok ang mga awtoridad, dala ang arrest warrant para sa kasong estafa at child abuse. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga pulso ni Doña Lupe ay naging musika sa pandinig ni Teresa, isang tunog na nagpapahiwatig ng kalayaan. Habang hinihila si Lupe palabas ng mansyon, huminto ang matanda sa tapat ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot. Ngunit may kasama na itong matinding takot. Magsisisi ka, Teresa. Hinding-hindi ka magiging isa sa amin. Ang huling sigaw ni Lupe bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng pulis.
Tumingin si Teresa sa paligid ng mansyong naging kulungan niya ng matagal na panahon. Tumingin siya kay Ricardo na ngayon ay dahan-dahang lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa na ang hangin sa loob ng bahay na yon ay malinis na. Ang bawat sulok na dati ay balot ng takot ay tila na puno ng liwanag. Ngunit sa gitna ng tagumpay, napansin ni Teresa ang kanyang panganay na si Paulo na nakatayo sa itaas ng hagdan, pinapanood ang pag-alis ng kanyang lola. Ang bata ay walang kibo, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at lungkot. Doon napagtanto ni Teresa na ang tunay na laban ay hindi nagtapos sa pagkabilanggo ni Lupe, kundi sa kung paano niya hihilumin ang mga sugat na iniwan nito sa kanyang mga anak. Ang karangyaan ay parang isang kastilyong buhangin. Sa isang iglap ng alon ng katarungan, ito ay naglalaho at nagbabalik sa pagiging alikabok. Ang katahimikang namamayani sa loob ng mansyon matapos ang kaguluhan ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa bawat sulok ng gusali. Wala na ang mga boses na mapang-alipusta, wala na ang matatalim na utos, at wala na ang tunog ng mga mamahaling sapatos ni Doña Lupe na tila ba ay nagmamay-ari ng bawat hininga sa loob ng bahay. Ang tanging naririnig ni Teresa ay ang marahang pag-ikot ng ceiling fan sa kisame at ang sarili niyang tibok ng puso na sa wakas ay tila nakahanap na ng sariling ritmo. Dahan-dahang naglakad si Teresa sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ang mga palad na dumanak ang dugo sa pagtatrabaho ng walang bayad. Ngayon, ang mga kamay na yon ay may hawak na isang gintong susi. Ang susi ng isang buhay na matagal na ipinagkait sa kanya. Ngunit sa halip na matinding kagalakan, ang nararamdaman niya ay isang malalim na kapayapaan na hinaluan ng kaunting pait. Lumapit si Don Ricardo sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita, ngunit ang init ng presensya nito ay sapat na upang malaman ni Teresa na hindi siya nag-iisa sa pagharap sa bagong kabanatang ito. Nagawa na natin, Teresa, ang mahinang wika ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may dalang pagod, ngunit may kalakip na ginhawa. Ang lahat ng ari-arian, ang kumpanya at ang mansyong ito ay legal na sa ilalim ng iyong pangalan. Wala nang makakaabala sa iyo at sa iyong mga anak. Tumingin si Teresa sa malaking larawan ni Alejandro sa dingding. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang malamig na kwadro nito. Alam mo, Ricardo, hindi ko kailanman ninais ang mansyong ito. Ang bawat dingding dito ay tila punong-puno ng mga multo ng nakaraan, ng bawat sampal, ng bawat sipayo, at ng bawat gabing umiyak ako habang naglalaba sa dilim. Ang ginto ay hindi nakakapawi ng hapdi kung ang pundasyon nito ay binuo sa kawalang katarungan. Dito naganap ang isang golden moment sa pagitan nila. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang susi at inilapag ito sa lamesa. Ayaw kong manirahan sa isang kulungan, Ricardo, kahit gaano pa ito kaganda. Gusto kong bumalik sa lugar kung saan ang mga tao ay marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Napangiti si Ricardo, isang nangiting puno ng paghanga. Inasahan ko na ang sasabihin mo. Kaya naman, bago pa man tayo dumating dito, naghanda na ako ng isang lugar para sa inyo. Hindi ito mansyon, pero ito ay isang tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga bata mula sa itaas. Si Paulo at Maya ay bumaba. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makitang wala na ang kanilang lola na laging nananakot sa kanila. Niyakap ni Teresa ang kanyang mga anak ng mahigpit at sa mga sandaling iyon, ang bawat sakripisyo niya ay naging sulit. Samantala, sa loob ng kulungan, ang karma ay dahan-dahang dumadating kay Doña Lupe. Ang reyna ng mga Montemayor ay nakaupo sa isang matigas na semento. Suot ang isang kulay kahel na uniporme na kailanman ay hindi niya naisip na maisusuot. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng selda
ay tila isang pagdurusa para sa kanya. Wala nang mga katulong na susunod sa kanyang utos. Wala nang mga kaibigang elite na pupuri sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kasamaan. Doon, nalaman ni Lupe ang pinakamasakit na katotohanan. Ang bawat taong inakala niyang tapat sa kanya, mula sa kanyang abogado hanggang kay Solita, ay tinalikuran siya nang makuha ang huling sentimong mayroon siya. Ang mga kaibigan na dati ay kaagaw niya sa mga piging, ay sila pa ang unang nagbigay ng mga mapanirang pahayag sa media tungkol sa kanyang pagkatao. Ito ang tunay na karma sa karangyaan. Ang mamatay na mag-isa sa gitna ng mga taong inakala mong kakampi mo. Nabalik ang diwa ni Teresa nang marinig niya ang tunog ng busina ng sasakyan sa labas. Dumating na ang mga truck upang kunin ang kanilang mga natitirang kagamitan. Habang palabas sila ng mansyon, huminto si Teresa sa tapat ng malaking gate. Lumingon siya sa huling pagkakataon at nakita ang mansyon na tila dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng sinag ng araw. "Handa na ba kayo?" ang tanong ni Ricardo habang inaalalayan si Teresa sa sasakyan. "Handa na ako, Ricardo. Pero bago ang lahat," ang wika ni Teresa, ang kanyang boses ay may dalang panibagong talim. "May isa pa akong kailangang puntahan. Isang lugar na hindi ko maaaring lisanin nang hindi nagbibigay ng huling pahayag." Pinaandar ni Ricardo ang sasakyan, ngunit sa halip na patungo sa kanilang bagong bahay, tinahak nila ang daan patungo sa isang lugar na hindi inaasahan ni Ricardo. Habang papalapit sila, napagtanto ni Ricardo kung nasaan sila, isang lumang sementeryo kung saan nakalibing ang mga hindi kilalang tao. "Bakit tayo narito, Teresa?" ang tanong ni Ricardo na may pagtataka. Bumaba si Teresa at dahan-dahang naglakad patungo sa isang maliit at abandonadong puntod sa sulok. Walang pangalan ang puntod na ito. Tanging mga damo at alikabok ang nakapaligid. Huminto si Teresa at doon, mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang dokumento na tila ba ay matagal na niyang itinatago. Isang dokumentong mas mahalaga pa sa deed of assignment ng mansyon. Isang lihim na kailanman ay hindi nalaman ni Lupe at isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng nalalaman ni Ricardo tungkol sa kanyang sariling pamilya. Ang bawat ugat ay may pinagmumulan at ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga gintong alahas, kundi sa katotohanang pilit na ibinaon sa ilalim ng lupa. Ang ihip ng hangin sa lumang sementeryo ay may dalang amoy ng tuyong damo at kandila. Huminto si Teresa sa tapat ng isang maliit na puntod na halos ay nilamon na ng mga baging at lumot. Walang marangyang marmol dito, walang nakaukit na gintong titik, kundi isang simpleng krus na gawa sa semento na unti-unti nang nagkakabitak-bitak. Dahan-dahang lumuhod si Teresa sa harap ng puntod. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa magaspang na ibabaw ng semento. Nakatayo si Don Ricardo sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, habang pinagmamasdan ang katahimikan ng babaeng mahalaga sa kanya. "Dito nakahimlay ang aking ina, Ricardo," ang simula ni Teresa. Ang kanyang boses ay parang isang mahinang daloy ng tubig sa batis. "Si Maria, isang hamak na labandera rin, katulad ko. Pero ang hindi nalaman ni Lupe, ang aking ina, ang tunay na nagligtas sa mga Montemayor noong panahon ng krisis bago pa man ako isilang." Inabot ni Teresa ang lumang dokumento kay Ricardo. Habang binabasa ito ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ito ay isang sulat kamay na kasunduan mula sa ama ni Ricardo at Alejandro. Nakasaad doon na ang lupang kinatatayuan ng kanilang malaking warehouse sa pier ay orihinal na pag-aari ng pamilya ni Maria. Ipinahiram ito ng ina ni Teresa upang maisalba ang negosyo ng mga Montemayor. Ngunit sa halip na pasalamatan, si Maria ay pinalayas ni Lupe nang pumanaw ang matandang Don dahil sa takot na bawiin nito ang lupa. "Kaya pala ganoon na lamang ang galit sa akin ni Lupe," ang bulong ni Teresa
habang pinupunasan ang alikabok sa puntod. Hindi lang dahil sa mahirap ako, kundi dahil sa bawat sulyap niya sa aking mukha. Nakikita niya ang kanyang ninakaw na dangal. Ang paghihirap ko sa loob ng mansyon ay ang kanyang paraan upang siguruhing hinding-hindi ko malalaman ang aking tunay na karapatan. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Dahan-dahang hinawakan ni Ricardo ang balikat ni Teresa. Pilit itong pinapatatag. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng puzzle ay nabuo na. Ang bawat sampal at bawat pag-alipusta ay hindi lamang dahil sa antas ng buhay, kundi dahil sa isang malalim na takot na bumangon ang katotohanan. Pagkatapos ng kanilang pagbisita sa sementeryo, dinala ni Ricardo si Teresa at ang mga bata sa kanilang bagong tahanan. Hindi ito ang mansyong puno ng malamig na marmol. Ito ay isang malawak at maaliwalas na bahay na malapit sa hangganan ng Tondo at Maynila. Mayroon itong malaking beranda kung saan ang sikat ng araw ay malayang nakakapasok at isang bakuran na puno ng mga namumukadkad na tanim na sampagwita. Dito, Teresa, ang bawat hininga ninyo ay malaya, ang wika ni Ricardo habang ipinapakita ang bawat sulok ng bahay. Wala nang magsasabi sa inyo kung saan kayo dapat lulugar, dahil ang lugar ninyo ay kung saan kayo maligaya. Kinabukasan, isang masayang kaganapan ang nangyari sa bakuran ng bagong bahay. Dumating ang mga kapitbahay ni Teresa mula sa Tondo, si Aling Rosa, ang mga kargador sa pier, at ang mga batang madalas niyang bigyan ng tinapay noon. Hindi ito isang formal na piging na may mga mamahaling kubyertos. Sa halip, naglatag sila ng mahahabang dahon ng saging sa ibabaw ng mahabang lamesang kahoy. Dito naganap ang isang makulay na boodle fight. Ang bango ng inihaw na bangus, ang kulay ng sariwang kamatis, at itlog na maalat, at ang mainit na kanin na tila nag-aanyaya sa lahat ay sumakop sa buong paligid. Ang tunog ng mga tawanan at ang kwentuhan ng mga taong nagmamahalan ay naging musika sa pandinig ni Teresa. Ang golden moment ay nangyari nang makita ni Teresa si Don Ricardo na nakaupo sa gitna ng mga tao. Hinubad ng Don ang kanyang Amerikana, itinupi ang manggas ng kanyang polo, at sa unang pagkakataon ay gumamit ng kanyang mga kamay upang kumain kasama ang mga manggagawa. Wala na ang pader ng yaman at kapangyarihan. Ang tanging natira ay ang isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na pamilya sa piling ng mga taong may busilak na puso. Nay, tingnan mo si Tito Ricardo, ang galing niyang kumain ng kamay. Ang natatawang sabi ni Maya, ang kanyang mukha ay puno ng saya at sigla, malayo sa batang hoho ng dugo noong nakaraang linggo. Ngumiti si Teresa habang pinagmamasdan ang eksena. Naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil sa kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Si Ricardo ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng hapon. Salamat, Teresa, ang bulong ni Ricardo. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano ang mabuhay ng totoo. Ngunit sa gitna ng ligaya, isang batang lalaki ang dahan-dahang lumapit kay Teresa. May dala siyang isang maliit at lumang kahon na nakita raw niya sa gilid ng gate. Nang buksan ni Teresa ang kahon, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob nito ay ang kanyang lumang singsing na ibinenta ni Lupe, ang tanging alaala ng kanyang ina. May kasama itong isang maliit na papel na may sulat kamay na mabilis at nanginginig. Hindi ko ito ginawa para sa iyo, kundi para sa huling hiling ng aking budhi. Paalam, Teresa. Napatitig si Teresa sa singsing. Alam niyang kay Solita galing ang kahon. Ang bawat piraso ng nakaraan ay dahan-dahan nang nagbabalik sa tamang lugar. Ngunit habang tinitingnan niya ang kumikinang na hiyas, napansin niya ang isang malaking itim na sasakyan na dahan-dahang dumaan sa harap ng kanilang bahay bago mabilis na nawala sa kanto. Ang takip silim sa Manila ay tila isang dambuhalang canvas na pininturahan ng kulay ginto at lila, isang tanawing nagpapahiwatig
na ang bawat mahabang araw ay may nakalaang kapayapaan sa dulo. Sa beranda ng kanilang bagong tahanan, nakatayo si Teresa habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak na naglalaro sa bakuran. Ang tunog ng mga yabag ng paa ng mga bata sa damuhan at ang kanilang walang humpay na tawanan ay sapat na upang burahin ang bawat alaala ng malamig at malupit na mansyon ng mga Montemayor. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo, bitbit ang 2 baso ng sariwang katas ng prutas. Inilapag niya ang mga ito sa maliit na lamesang gawa sa kawayan at tumayo sa tabi ni Teresa. Ang presensya ng lalaki ay hindi na isang banyagang anino. Ito ay naging isang pamilyar na init na nagbibigay ng lakas sa bawat oras ng pag-aalinlangan. Handa na ang lahat para sa susunod na linggo, Teresa. Ang mahinang wika ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang pundasyon na Montemayor ng puso ay pormal nang magsisimula. Ang lumang warehouse sa tabi ng pier ay gagawin nating sentro para sa mga kababaihan at mga bata na nangangailangan ng pagkalinga at katarungan. Wala nang inang luluha sa dilim dahil wala siyang boses na maririnig. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Inabot niya ang kamay ni Ricardo at dahan-dahan itong pinisil. Salamat, Ricardo. Hindi lang dahil sa binigyan mo kami ng tahanan, kundi dahil tinulungan mo akong mahanap muli ang sarili ko. Ngayon, ang bawat kalyo sa aking kamay ay hindi na tanda ng pagiging alipin, kundi simbolo ng pag-ibig na nagtagumpay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang isang golden moment ay dahan-dahang namukadkad. Kinuha ni Teresa ang lumang singsing ng kanyang ina mula sa kanyang daliri at itinaas ito sa harap ng papalubog na araw. Ang hiyas ay nagniningning, tila ba ay sumasalamin sa kaluluwa ni Maria na sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Nay, tignan mo! Ang sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa kanila. May hawak na isang puting bulaklak ng sampagwita. Ang bango po nito, parang ikaw. Niyakap ni Teresa ang kanyang anak at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na paghilom. Ang bawat ubo ni Maya noong mga nakaraang gabi ay napalitan na ng malalim at malusog na hininga. Ang bawat takot sa mga mata ni Paulo ay napalitan na ng pangarap na maging isang tagapagtanggol ng mga naaapi. Dahan-dahang inilapit ni Ricardo ang kanyang muka sa tapat ng noo ni Teresa. Isang banayad at magalang na halik ang idinampi niya doon. Isang kilos na puno ng pangako at dalisay na pag-ibig. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan ng gabi ay sapat na upang magsalaysay ng isang hinaharap na puno ng liwanag. Ngunit bago tuluyang magdilim, isang pamilyar na tunog ng kampana mula sa malayo ang narinig ni Teresa. Ang kampana ng simbahan sa Tondo, kung saan siya laging nagdarasal noon. Sa gitna ng katuwaan, isang maliit na sobre ang nakita ni Ricardo na naiwan sa ilalim ng paso ng bulaklak sa beranda. Nang buksan niya ito, isang maikling mensahe ang nakasulat mula sa isang hindi kilalang numero. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang mundo ay patuloy na umiikot. Bantayan mo ang iyong likuran, Don Ricardo, dahil hindi lahat ng kaaway ay nasa loob ng rehas. Ang bawat malakas na agos ng tubig sa estero ay dahan-dahang napapalitan ng isang payapang daloy at ang bawat sugat na tila hinding-hindi na maghihilom ay unti-unti ring nagiging peklat, isang tanda ng pakikipaglaban at tagumpay. Isang taon na ang lumipas simula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Montemayor at ang hangin sa paligid ni Teresa ay hindi na kailanman naging kasing bango ng sampagwitang namumukadkad sa kanyang bakuran. Sa loob ng isang malamig at kulay abong silid sa pambansang piitan, nakaupo si Teresa sa tapat ng isang makapal na salamin. Sa kabilang dako, nakaupo ang isang babaeng halos hindi na makilala. Si Doña Lupe ay wala na ang marangyang hiyas at ang matayog na ayos ng buhok. Ang kanyang balat ay tila naging kasing kulay ng tuyong dahon.
at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan, puno pa rin ng pait na tila ayaw lumisan. Narito ako para ihatid ang huling piraso ng aking nakaraan, Doña Lupe, ang mahinang wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig ng takot, kundi ang lalim ng isang taong nakahanap na ng sariling katahimikan. Inilapag niya ang isang maliit na lalagyan ng pagkain, isang simpleng adobo na luto sa pagmamahal. Hindi ko ito ibinibigay dahil kailangan ko ang iyong pasasalamat. Ibinibigay ko ito dahil ayaw kong maging katulad mo. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Hindi sumagot ang matanda. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng mga susi ng gwardiya ang nagpahiwatig na tapos na ang oras ng pagbisita. Tumayo si Teresa. Iniwan ang galit sa loob ng rehas at dahan-dahang naglakad palabas patungo sa liwanag ng araw. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na paglaya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang bawat sampal, kundi ang hindi na pagpapahintulot sa mga sampal na yon na diktahan ang kanyang bukas. Sa sentro ng Montemayor ng puso, ang warehouse na dati ay puno ng alikabok ay naging isang tahanan ng pag-asa. Maririnig ang masayang ingay ng mga makinang panahi na tila naglilikha ng isang bagong awit ng buhay. Ang mga kababaihan mula sa Tondo at iba pang bahagi ng Maynila ay abala sa pagbuo ng kani-kanilang mga pangarap. Sa gitna nila, si Aling Rosa ay tumatawa habang nagtuturo ng tamang pagtitimpla ng mga pagkaing ibinibenta nila. Dito matatagpuan ang tunay na katarungan. Hindi ito nahanap sa loob ng korte, kundi sa bawat batang nakakakain ng sapat at sa bawat inang nakakatayo ng tuwid ng walang kinatatakutang amo. Nang dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, naupo si Teresa at si Don Ricardo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay hindi na kailangan ng mga marangyang salita. Sapat na ang init ng kanilang mga kamay na magkahawak habang pinagmamasdan ang mga bata na naghahabulan sa buhanginan. Nahanap mo na ba ang hinahanap mong binyen, Teresa? Ang tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Higit pa sa binyen, Ricardo, ang tugon ni Teresa habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Nahanap ko ang kahulugan ng tunay na pamilya na ang dugo ay nagbibigay lamang ng pangalan, ngunit ang pag-ibig at pagsasakripisyo ang nagbibigay ng buhay. Ang kwento ng hindi lamang sa dugo ay nag-iwan ng isang talinghaga sa bawat pusong nakinig, na ang bawat tao ay maaring maging isang loto sa gitna ng putikan, marumi ang kinalakihan, ngunit nananatiling busilak ang kaluluwa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga gintong nakatago sa vault, kundi sa dami ng mga pusong naramdaman ang iyong kabutihan. Ang dapit hapon ay tuluyan ng naging gabi, ngunit ang dilim ay hindi na nakakatakot. Dahil sa bawat sulok ng kanilang tahanan, may mga ilaw na hindi kailanman mamamatay. Ang ilaw ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na hinubog sa gitna ng unos at pinagtibay ng katarungan. Ang huling hampas ng galit ay hindi tumama sa aking katawan, kundi sa matigas na balat ng punong mangga na naging saksi sa lahat ng aking pagtitiis. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang mabigat at tuyong tunog na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong galit. Hindi tumama si Paulo kay Teresa. Sa huling sandali, ang kanyang mga paa, na dati ay mabilis sa pagtakbo mula sa pananagutan, ay napatid sa isang nakaungos na ugat ng puno. Bumagsak siya sa maputik na lupa. Ang kanyang mukha ay nadikit sa dumi ng bukid na dati ay hinahamak niya. Agad na sumugod ang mga magsasaka, ang mga lalaking may mga kamay na kalyado sa paggawa, at mabilis na pinigilan ang nagpupumiglas na si Paulo.
Ang bawat hawak nila sa kanyang braso ay tila mga tanikala ng katarungan na 7 taon na niyang tinatakasan. Wala na ang mapagmataas na tagapagmana ng mga ilagan. Ang nakaluhod sa putikan ay isang lalaking nawala na ang katinuan, humihikbi at sumisigaw ng mga salitang wala ng kabuluhan. Ito ang kanyang golden moment, ang makita si Paulo na hindi na isang higante sa kanyang paningin, kundi isang maliit at kaawa-awang nilalang na nilamon ng sarili niyang kasakiman. Nilapitan siya ni Teresa. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Tumayo siya sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang anino ay tumatabing sa mukha ni Paulo na puno ng dumi at dugo. Hindi ang baka lang tumapos sa atin, Paulo. Mahinahong sabi ni Teresa. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Ang sarili mong kawalan ng puso ang pumatay sa kung anong mayroon tayo. Ngayon, hayaan mong ang lupang ito ang humusga sa iyo. Muling dumating ang mga pulis at sa pagkakataong ito, wala nang kawala si Paulo. Habang isinasakay siya sa sasakyan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Teresa. Isang titig na puno ng pagsisisi na huli na para sa anumang kapatawaran. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga bulldozer ay napalitan ng awit ng mga ibon at ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Ang mansyon ng mga ilagan ay nanatiling nakatayo, ngunit ang loob nito ay hindi na puno ng lamig at panlalait. Bilang bagong may-ari ng karamihan ng shares ng kumpanya, ang unang ginawa ni Teresa ay ibenta ang marangyang bahay at gamitin ang pondo upang magtayo ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial gaslighting. Isang hapon, binisita ni Teresa ang bilangguan kung saan nakapiit sina Paulo at Bianca. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin, tinitignan ang kanyang asawa na ngayon ay suot ang unipormeng kulay kahel. Ang buhok ni Paulo ay gupit militar na. Ang kanyang mga pisngi ay humubog dahil sa pait ng buhay sa loob. Teresa, please, baka pwedeng makiusap ka kay Attorney Vargas. Bulong ni Paulo sa intercom. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Nag-iisa na si Mama. Wala na siyang kasama sa wheelchair niya. Hindi mo ba kami kinakaawaan? Tumingin si Teresa ng diretso sa mga mata ni Paulo. Ang awa, Paulo, ay para sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya. Ang sa inyo ay bunga ng bawat desisyong ginawa nyo ng may buong kamalayan. Ang mama mo ay may mga nurse na mag-aalaga sa kanya, ngunit ang kaisa-isang bagay na hindi niya makukuha ay ang respeto na tinapon nyo. And Bianca? Tanong ni Paulo. Ang boses ay puno ng pait. Si Bianca ay nahaharap sa mas mabigat na kaso dahil sa tangka niyang pagpatay sa amin gamit ang bulldozer. Sagot ni Teresa. Wala na siyang magagawa kundi harapin ang bawat pader na binuo niya para sa sarili niya. Inilabas ni Teresa ang isang dokumento. Ang final decree ng kanilang annulment. Idinikit niya ito sa salamin upang makita ni Paulo. Ngayon, Paulo, malaya na ako. Hindi lang sa'yo, kundi sa bawat takot na itinanim mo sa akin. Tumayo si Teresa at hindi na hinintay ang sagot ni Paulo. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa sementadong pasilyo ng bilangguan ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa labas ng pinto, naghihintay si Mateo. Nakasandal sa kanyang sasakyan, may dalang isang maliit na bungkos ng mga bulaklak mula sa bukid. Handa ka na bang umuwi, Teresa? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ngumiti si Teresa. Ang unang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata pagkatapos ng 7 taon. Handa na akong bumuo ng bagong tahanan, Mateo. Isang tahanang hindi gawa sa ginto, kundi sa katotohanan. Ngunit habang papalayo ang kanilang sasakyan, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Teresa. Ang katarungan ba ay sapat na upang mapawi ang lahat ng sakit? O mayroon pang isang bahagi ng kanyang puso
na kailangang balikan sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya. Ang dapit hapon ay tuluyan ng naging gabi, ngunit ang dilim ay hindi na nakakatakot dahil ang bawat bituin sa langit ay nagsisilbi ng paalala ng bawat luhang naghilom na sa puso ni Teresa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan kami sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito, mula sa madilim na eskinita ng tondo hanggang sa pagkamit ng katarungan sa gitna ng mansyon. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan binuhat ni Teresa ang kanyang may sakit na anak, sa gitna ng unos, nang walang perang mahugot sa bulsa, naramdaman ko ang bigat ng bawat tibok ng kanyang puso. Isang paalala ito na ang kwento ni Teresa ay kwento rin ng maraming kababaihan sa ating paligid. Mga bayaning hindi nakasuot ng kapa, kundi hawak ay sabon at palanggana habang pilit na binubura ang mantsa ng kahirapan para sa kanilang mga anak. Ang buhay ay madalas na parang ang paglalaban ni Teresa. Minsan, nababahira ng ating dangal ng mga mantsa ng kataksilan at putik ng pang-aapi na hindi naman galing sa atin, kundi dinala lamang ng ibang tao sa ating pintuan. Ngunit tandaan ninyo, hindi ang dumi ang nagtatakda ng ating halaga. Tayo ay parang ang telang kailangang kusutin sa gitna ng hapdi at banlawan sa ilalim ng malamig na tubig ng pagsubok, hanggang sa muli tayong maging malinis at mabango sa harap ng bagong umaga. Ang pagpapatawad ni Teresa kay Doña Lupe ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang huling banlaw na nag-alis sa lahat ng pait ng nakaraan upang siya ay tuluyan ng maging malaya. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Teresa na patawarin ang kanyang biyenan sa huling sandali? O sapat na ba ang pagkakakulong nito upang mabayaran ang lahat ng kanyang kasalanan? Nais kong marinig ang inyong tinig. Marahil habang pinakikinggan ninyo ito, ay kasalukuyan kayong nagluluto ng hapunan para sa inyong pamilya, nagtitiklop ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang kayod. Nasaan man kayo, sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa komento. Ang bawat karanasan ninyo ay mahalaga at narito kami upang makinig. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang magsilbing inspirasyon sa iba pang mga inang nagnanais na mahanap ang kanilang sariling liwanag. Hangad ko ang inyong kaligtasan at isang pusong laging puno ng pag-asa. Manatili tayong matatag at mabuti anuman ang dalhin ng bukas, hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.